para sa mga kabubukas lang ng kanilang telebisyon, kayo po ay nakatutok pa rin sa bayanihan. Ang pagsusulong ng kapayapaan ay isang mahalagang component ng IPSP Bayanihan. Ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa pangunguna ni Secretary Teresita Deles, ang government agency na naatasang manguna sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa. Kaugnay nito, isang magandang balita ang naisibahagi sa atin ng OPAC dahil sa magandang development sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Cordillera Budong Administration or CBA at Cordillera People's Liberation Army or CPLA. Mga kasangbahay, let's welcome to the program the OPAP's Undersecretary Maria Cleofe Jetty Sandoval. Good evening, Ma'am Jetty. Magandang gabi po. Alam niyo, Ma'am Jetty, gustong-gusto namin kayong maging guest doon kasi si General Emmanuel Bautista, ang ating bagong Chief of Staff, ni-remind niya kami na ang primacy of the peace process ay kung bakit ginawa itong aming IPSP Bayanihan. Ngayon, nakita natin na sa buong bansa, may mga peace processes na, may mga negotiated peace areas na. At unang-una po dito ay ang nasa Northern Luzon. Ano ba ang tungkol dyan? So, doon po sa aming bilang ay 5 peace talks na nangyayari sa atin. Sabay-sabay ba? Sabay-sabay po itong nangyayari. Isa po itong nasa Cordillera sa napirmahan na. Noong July 4 po, noong 2011, nagpirma tayo ng isang, ang tawag namin ay Memorandum of Agreement. Ito yung isang final peace agreement para dito sa grupong Cordillera Budong Administration. Sa makatuwid, ma'am, sa 5 ito, meron nang natapos at ito ay nasa itong sa Cordillera. Noong July 4, ang nangyari po, pagkapasok ng administrasyon, talagang nagsimula kaagad. 25 years ago, sa panahon pa ni Presidente Aquino, noong nagkaroon ng ceasefire agreement ang gobyerno sa grupo ng CPLA. Noon ay pinangungunahan ng namayapang si Father Bernardo Caldueg. So, ito pong sinimulan ni Presidente Aquino ay itinapos, kumbaga, no? Pinagpatuloy ng kanyang anak. Napakahaba ng prosesong pangkapayapaan. Oo, mabuti hindi nawawalan ng pag-asa ang ating taong bayan na pamahalaan na maisulong ang kapayapaan. Isa ho yan sa mga dapat dala-dala natin yung pag-asa. Pagkapayapaan yung pinag-uusapan, hindi tayo pwedeng give up dyan. So dito sa Cordillera, Ma'am Jetty, ano na nangyari? So mula ho nung umpisa tayong i-implementa, maraming components, maraming laman yung peace agreement natin. Pero siguro ang tinututukan nito ay para tumawid yung ating mga armadong grupo na ito na ang pangalan nga nila ay CPLA, no? Cordillera People's Liberation Army, tumawid mula sa isang pagiging armadong grupo, papunta sa isang ngayon ay hindi na armadong grupo, pero mga makabuluhang miyembro na ng lipunan. Sa mga tuwid, wala na silang armas at handa na silang harapin ang mainstream na pamumuhay sa ating Yun po bayan. ang pinakapuso ng kasunduan, na sila ay pumapayag na ipagpatuloy anuman ang adhikain nila sa Cordillera, pero ito ay sa pamamagitan na ng isang pagiging maunlad, pagiging mapayapang grupo, na pwede naman nilang ipagpatuloy kung anuman yung adhikain nila, pero sa pamamagitan ng ibang pamamaraan para ipakita nila na sila ay talagang sincero, na nagparehistro ang kanilang grupo sa Securities and Exchange Commission. Ay, ano naman, ma'am, ang ginawa ng ating pamahalaan upang matulungan sila? Meron bang mga socio-economic components? Anong alalay ang ibinibigay ng pamahalaan? Kasi siyempre, yung grupong ito babalik sa mainstream, no? So mahalagang tulungan sila ng gobyerno. So meron po tayong ilang packages ng socio-economic programs para sa kanila. Merong pang komunidad at merong para sa grupo. So yung pang komunidad po ay ilang mga community projects sa kanilang mga komunidad. 61 barangays ito sa loob ng 6 na probinsyang ito. Sila ho yung nag-identify nito. Mga proyekto ito na magdadala ng development sa kanilang mga barangay. At mga proyekto ito na talaga namang kailangan ng mga barangay.
farm to market road, halimbawa, mga agricultural facilities, no, mga tulong sa kanila para yung mga produkto mailabas. So, community development ang naging approach natin dyan. Community development yung approach. Kasi kailangan makita ng komunidad na yung pagbabago patungo sa kapayapaan, buong komunidad. Meron namang individual livelihood component ba yan? Meron din po. Yung individual livelihood component para doon sa mahigit 1,200 na miyembro, tiningnan muna ano yung mga kakayahan nila. So may profiling na dinaanan. Pagkatapos kinausap natin yung mga ahensya ng gobyerno, ano ba yung mga programang meron. Dumaan din sila sa mga training sa tulong ng DSWD, TESDA, DTI, para maintindihan nila kung paano ba sila makakapag-umpisa ng mga livelihood projects. So, ibig sabihin, masusing pinag-aralan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan kung ano ang kailangang ibigay sa kanila para maisulong ang kanilang individual na development. Ganun ba yun? Mahalaga po yun, yung makita na ang kumikilos dito, buong pamahalaan. Oo, kasi ang alam ko noon, pag kami lumapit na gustong bumalik, ito, bigay sa'yo, kahon ba? Kumbaga, lahat kayo pare-pareho. So ngayon, we're looking at the individuals already. We're looking at the individual, we're looking at the family, and we're looking at the community. Oo, And we want also a holistic approach and more sustainable. Paano yung kaunti nating tulong na maiibigay, kaalaman man yan o kaunting puhunan, magpapatuloy. Yun nga ang gusto kong itanong kasi kanina nabanggit mo. Ang iba kasi ang akala nila OPAP lang yan. Pero may nabanggit kang DSWD, may nabanggit kang ibang ahensya. Lahat ba ng ahensya ng pamahalaan ay involved yan? Maraming ahensya na talagang dapat ma-involve. Siyempre, ang DND at ang AFP, nangunguna yan dahil may isang component ng livelihood at ng pagpapatuloy ng kanilang pamumuhay sa mainstream ay gusto nilang marami sa kanila, gusto magsundalo. So, kasama natin, ang kapartner natin ang AFP. So sa makatuwid, ma'am, lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ay nakatutok sa pangkapayapaan na programa ng OPAP. Pero ang gusto kong itanong, kasi dahil ngayon ay nangyayari sa isang lugar sa ating bayan, gaano ka critical ang pagtulong ng local government units, ang governors, ang mayors? Importante ba ang role nila dyan? Napaka-importante kasi itong mga miyembro ng CPLA ay nandito sa mga komunidad na ito. Nabanggit nyo rin kanina, Ma'am Jetty, na ang iba sa kanila ay yung mga gustong magsundalo, may integrate sa armed forces. Bigyan nyo nga kami ng update dyan. Paano ba yan? Mayroon hong mga 168 na nag-signify na gusto nila na maging parte ng Sandatahang Lakas. So, at dahil nga ito'y programa naman ng gobyerno, tiningnan natin kung gaano ba ito kaposible. Gusto kong ibalita na nagsimula na sila ay noong mga 2 linggo o 3 linggong nakakaraan, nagsimula na silang mag-training, nagsimula na yung processing nila para magsimula na yung actual na training. So sila po ngayon ay nasa loob na ng kampo at nagsisimula ng tingnan kung sila ba'y talagang papasa. No? Inspired kami dyan kasi yung paglilingkod sa bayan, especially military service for the security of the country, is not only right, but it is a responsibility. Kaya kung nakikita namin na yung mga dati na kaibigan, kapatid natin sa kabundukan ay nagvo-volunteer to serve the country in our military service, sana naman, pati yung mga hindi rin galing sa kabundukan, magkaroon ng inspirasyon to help us in the armed forces, also promote the peace of our country. At yun, nakatutok din kami dyan sa peace process. At actually, sa aming nabalitaan, nagiging inspirasyon sila sa mga barangay nila at sa mga komunidad nila. How will this affect the other ongoing peace processes, itong success natin dito sa CPLA? Dahil ho ito yung una, tinitingnan natin yung disposition of arms, yung pagdadala ng development, yung reinsertion or reintegration nila sa komunidad. Mahalagang modelo ito sa iba pang mga peace agreements natin. Alam naman natin na sa ngayon po, meron pang isa tayong peace agreement din sa Negros para naman sa RPA. Mayroon din po sa MILF na tinatapos na lang ngayon ang mga dokumento at sana ay sumunod pa ang iba pang mga negotiations natin. So makikita natin na talagang paano ba yung proseso para maibalik sa komunidad at isang matino at matiwasay na pamumuhay yung ating mga dati ay armadong mga kasamahan. So, sana magsilbi itong modelo para sa mga susunod.
Alam mo, Ma'am Jetty, itong mga peace processes na ito, more than anybody else, kami mga kasundaluhan ay happy at meron yan. Kasi pagkawala yan, kami rin ang unang nasasabak sa gulo. So, accepted namin ito. Oo. Anyway, Ma'am Jetty, maraming salamat sa inyong oras. Ang mga economic programs na ipinaloob ng OPAP at ng ating bayan, ng ating pamahalaan, na ipinagkakaloob sa 61 barangay sa 6 na probinsya ng Cordillera, ay malaking tulong upang tuluyang matuldukan ang sigalot sa pagitan ng ating pamahalaan at ng CBA-CPLA. Thank you for guesting in our program. Your parting words, please. Maraming salamat po sa pagkakataon na maipaliwanag ang programa ng gobyerno. Ito po ay programa ng buong gobyerno. So, inaasahan po namin ang pagtulong, ang pakikiisa ng lahat. Maraming salamat sa local government units at sa lahat ng mga taga-Cordillera sa pagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan sa inyong regiyon. Maraming salamat. And thank you also, Yusek Jetty Sandoval. Nawa ay marami pa tayong kapatid na maisipang iwan ang kanilang armas upang makisama sa adhikain ng pamahalaan na isulong ang kapayapaan at kaunlaran gamit ang mapayapang pamamaraan. Mga kasambahay, stay tuned. Sa aming pagbabalik, atin namang pag-uusapan ang pinakabagong performance-based incentive system ng pamahalaan.